pagkukumunyon kung saan kumakain tayo ng tinapay sa simbahan at pinaniniwalaan natin na ang pagkain ito ay ang katawan ni Jesus. Ang ganitong klaseng tradisyon ay tinatawag na theophagy o eating of one's God, ay isang ritualistic practice na madalas makita sa mga paganong kultura tulad ng Mithraism. Ang tradisyon din ng mga santong patron ay hindi rin natin mababasa sa Bible, mga ka-LE. Nagkaroon lamang tayo ng ganitong klaseng tradisyon dahil ang mga Roman cities na nagpa-convert sa Christianity ay mayroong mga specific gods na naka-assign sa iba't ibang bagay. Mayroon silang Diyos para sa kapayapaan, digmaan, mga manggagawa at marami pang iba. Nangyari ito dahil noon, hindi pa handa ang mga Romano na bitawan ang kanilang tradisyon noong dumating ang Christianity. Kaya hinalo nila ang mga pagan traditions na ito sa Kristyanismo noong sila ay magpa-convert. Marami pa akong halimbawa na pwedeng ibigay, mga ka-LE, pero sa tingin ko, sapat na ang mga halimbawang ito upang ipakita kung paano nagbago ang Kristyanismo mula sa una nitong anyo. Nagbago ang mahigpit at malupit na relihiyon ng Kristyanismo sa ilalim ng Roman Empire upang ma-accommodate ang iba't ibang tao mula sa iba't ibang paniniwala, kultura at social status na gustong magpa-convert. Mula sa pagkakaroon ng mahigpit na religious law, ang Kristyanismo sa loob ng Roman Empire ay lumubag at naging mas mapagbigay. Mula sa paniniwala na tanging mga Hudyo lamang ang pwedeng maging Kristiyano, nakarating tayo sa punto kung saan ang kahit sino ay maaari ng maging Kristiyano basta't kanila itong gugustuhin. At ang pagtanggap na ito ng Kristyanismo sa bawat isa ay ang simula ng simbahang Katolika.